Dominant Protector. Credit to the author. 4,161-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napakasimple. Pagkatapos mong bumalik, magpapanggap ka na babatiin ang Rhean. Pagkatapos, gagamitin ninyong dalawa ang unang gamot. Sa oras na iyon, pareho kayong magkakaroon ng magandang oras. Tinitiyak ko na ang epekto ay mas mahusay kaysa sa gitna ng Chamber of Commerce. Paliwanag ni Terence. Kailangan pa niyang magpanggap na batiin ang B*H na iyon. Sige, makikinig ako kay Boss Terence. Naiinis si Shenjin sa pag-iisip sa mukha ni Rhean sa sito. Okay lang kung wala siyang lakas, pero dahil sinabi ni Terence, tumango na lang siya. Sa likas na kahalayan ng Rhean, pagkatapos niyang matikman ang tamis, tiyak na iinuman niya ang iyong gamot at palihim na hahanapin ang kanyang kasintahan, si Ma Xiangfeng, upang magsaya. Sa oras na iyon, maaari mo lang siyang hilingin na uminom ng pangalawang gamot. Nagpatuloy si Terence. Oh, okay, pero may pagkakaiba ba ang epekto ng pangalawang gamot? Curious na tanong ni Shenjin. Siyempre, mas mabisa ang pangalawang uri ng gamot kaysa sa una. May problema din. Tumawa si Terence, pagkatapos kunin ito ng isang lalaki, magiging sanhi ito ng pagkabare sa kanyang bato, at mamamatay siya sa hangin pagkatapos ng kanyang kawalan ng lakas. Gayunpaman, nang sabihin mo sa akin ang pangalang Ma Xiangfeng, may naalala ito sa akin. Ito ay medyo magkatugma na pangalan. Pagkatapos kunin ito ng isang babae, siya ay matabyunan ng pagnanasa. Ang kanyang katawan ay katutubo na patuloy na humiling ng higit pa. Hindi siya maaaring tumigil sa lahat. Sa huli, ang kanyang puso ay hindi maaaring tumagal ng labis na pananabik at siya ay mamamatay. Path. Good. That's great. Si Boss Terence is a god. Itong miracle drug na kayang pumatay ng walang bakas ay ginawa para sa B***-starred couple na iyon. Walang paraan na hindi sila mahuhulog dito. Tuwang-tuwa si Shenjin. Kung gagawin niya ang sinabi ni Terence, hindi na niya kailangang makipagsapalaran. Ang lahat ay ang mismong pagkamatay ni Rhean, at wala nang sino man sa sekta ng Snow Sword ang maghahinala sa kanya. Iisipin lang nila na ang mag-asawang nangangalo niya ay karapat-dapat na mamatay. Hehe, sa pagbabalik mo sa oras na ito, mag-ingat na huwag ipakita ang iyong lakas. Kung gagawin mo, baka hindi pumunta si Rhean sa lugar na hanapin si Ma Xiangfeng para magsaya. Sa oras na iyon, masisira ang plano natin. Paalala ni Terence. Huwag kang mag-alala, Boss Terence, naiintindihan ko. Napakawalandian ng B***H na iyon. Natutuwa siya sa pangit na Ma Xiangfeng na iyon, hindi dahil gusto niya ito, kundi para lang masatisfy ang cravings niya. Kapag nalaman niyang gumaling na ako, tiyak na walang kahihiyang dumikit na naman siya sa akin at patuloy na magpapanggap na wagas sa harap ko, tinatrato ako na parang tulala. Tumango si Shenjin. Tama. Pagkatapos ng pagkamatay ni Rhean, natatakot ako na ikaw, ang kanyang asawa, ay maimbestigahan pa rin. Sa oras na iyon, bigyang pansin ang iyong mga bakas at sisihin ang dalawang gamot na ibinigay ko sa iyo sa Rhean. Sabihin mo lang na palihim niyang binili ang mga ito mula sa gitnang Chamber of Commerce. Pagkatapos, ilantad ang kanyang maruming mga gawa at sabihin sa kanila ang tungkol sa iyong kawalan ng kakayahan, at tiyak na maniniwala sila sa iyo. Nagpatuloy si Terence. Sige. Kung hindi ako nagkakamali, ang B***H Rhean na iyon ay dapat kasama ni Ma Xiangfeng. May hindi masasagot na ebidensya. Naniniwala akong walang makakapagsabi ng kahit ano. Pumayag naman si Shenjin. Tama. Iyon ang tungkol sa buong plano. May iba ka pa bang tanong? Sabihin mo sa akin, at tutulungan kitang maghanap ng paraan para malutas ang mga ito. Tanong ni Terence. Walang problema, pero... Nag-alinlangan si Shenjin at nag-aalalang sinabi, Rhean ang apo ni Raisin. Kung siya ay mamamatay ng ganito, ang mukha ni Raisin bilang isang elder ng Snow Sword Sect ay ganap na mawawala, at hindi na niya maiangat muli ang kanyang ulo. Kahit na wala siyang sinabi sa oras na iyon, siguradong makakahanap siya ng pagkakataon na makipag-ayos sa akin pagkatapos nito.
Pagkatapos ng lahat, hanggat nabubuhay ako, iisipin ng mga tao ang apo ng pamilya ng Sito na lumabag sa moral ng publiko, at iyon ay isang kahihiyan sa kanya. Ang sekta ng Sito ay talagang isang banta, ngunit matutulungan kita na malutas ang problemang ito. Ngumiti si Terence at binigyan siya ng ideya. Pagkatapos ng insidente, pumunta ka sa ating Heavenly Elixir Pavilion. Pagbalik mo, sabihin mo sa lahat na pinagaling na ni Kuya Terius ang iyong mga sugat. Sa ganoong paraan, mababawi mo ang iyong lakas at potensyal, at maging isang pangunahing disipulo ng Snow Sword Sect muli. Baka magkaroon ka pa ng relasyon sa kapatid na Terius, kung sino ang mangangahas mo. Yeah! Napakaganda nito. Hindi ako sapat na salamat sa iyong tulong. Kahit ano pa ang ipagawa mo sa akin sa hinaharap, ako, Shenjin, ay gagawin ito ng walang pag-aalinlangan. Tuwang-tuwang sabi ni Shenjin. Si Terence ay hindi lamang isang taong may mahusay na lakas, mayroon din siyang mga mahiwagang kakayahan at isang malakas na background. Higit sa lahat, siya ay may matalas na pag-iisip. Habang nakikisalamuha siya kay Terence, mas hindi napigilan ni Shenjin na makaramdam ng kaunting takot. Kahit na wala siyang kabaitan na ipanganak na muli, kahit na wala siyang insektonggo na lumalamon sa puso, nagsimula siyang maramdaman na hindi siya pumili ng maling amo. Sa kalaunan, kung kahit ang ganitong uri ng tao ay hindi maabot ang rurok, kung gayon walang sino man sa mundo ang magiging kwalipikadong tumayo sa tuktok ng Sky Class Island. Hindi ko kailangan mong gawin ang anumang bagay para sa oras. Mag-isip ka na lang ng paraan para kanselahin ang arrest warrant pagkatapos mong bumalik. Pagkatapos, ilagay mo kay Kuya Terius ang sisi sa pagbawi mo. Huwag kang makialam sa akin. Utos ni Terence. Binigyang diin ni Terence ang puntong ito dahil mayroon siyang sariling mga alalahanin. Napakaraming master sa Sky Class Island, at kung lumabas ang balita tungkol sa pagpapagaling niya sa mga Meridian ni Shenjin, natural na tatanungin siya ng mga tao tungkol dito. Siya ang magiging sentro ng atensyon ng mga nangungunang tao, at siya ay itutulak sa mga ngipin ng bagyo. Sa kabaligtaran, kung itutulak niya ang lahat ng sisihin kay Terius at sinabing gumaling siya ng mag-isa, walang sino man ang makakapag-verify nito kahit na sila ay kainahinala. Hindi naman nila kayang tanungin si Terius ng harapan, hindi ba? Kahit na gawin nila, makikipaglaro si Terius kay Terence, at hindi nila makukuha ang katotohanan mula sa kanya. Walang problema kung si Terius ang sisisihin ko, pero Boss Terence, baka wala akong magawa sa warrant of arrest. Tutal sigurado naman iyong mga taga Southern Sky Aurora na ikaw ay martial artist Terence Ford. Kahit na bumalik ako at itanggi ito sa kanilang mga mukha, ang Snow Sword Sect ay mas matataas na tao, at maghahinala lang ang mga ito sa pag-aresto, at maghahinala lang sila sa pag-aresto. Napakamot sa ulo niya. Sinasabi lang niya na gagawin niya ang lahat para kay Terence, ngunit pinigilan siya ng maliit na bagay na ito. Naramdaman ni Shenjin na hindi sapat ang kanyang IQ. Madali lang yan. Pagbalik mo, sabihin mo sa kanila na hindi sila sigurado sa pagkatao ko. At saka dito madalas lumalabas ang landas ng langit. Kahit sigurado sila, wala silang magagawa. Hayaan mo silang magdesisyon. Tumigil sandali si Terence bago nagpatuloy, tungkol sa pagkansela ng warrant of arrest mo, maghihintay kami hanggang sa ipahayag mo sa publiko ang iyong paggaling. Sabihin mo lang na kahit na nasaktan ka ng isang tao mula sa Heavenly Elixir Pavilion, pinagaling ka rin ni Terius. Kakanselahin namin ang isa't isa. Naniniwala ako na malalaman ng mga nakatataas sa iyong Snow Sword na sekta ang mabuti para sa iyo. 4,162. Ang pag-alis ng wanted order o hindi ay hindi isang malaking banta kay Terence mismo. Iniisip niya si Milky, at kailangan niyang pangalagaan ang lahat ng nakatagong panganib bago bumalik sa North Island. Sige, naiintindihan ko. Boss Terence, tama ka, natatakot talaga ang mga nakatataas sa senior na si Terius, kung hindi sana nila tayo pinapunta dito para subukan ang tubig. Sangayon ni Shenjin. Okay, pagkatapos ay maaari kang bumalik ngayon. Gawin lang tulad ng sinabi ko at sundin ang plano. Tumango si Terence. Sige Boss Terence, huwag kang mag-alala at hintayin mo lang ang magandang balita ko. Itinaas ni Shenjin ang kanyang mga kamay kay Terence at umalis, tumalikod at naglakad palabas ng pinto.
Hindi na siya makapaghintay na tanggalin ang B*H na iyon. Pagkatapos bumalik sa Snow Sword Sect, ang unang ginawa ni Shenjin ay natural na magulat sa Raisin at sa iba pa. Gaya ng inaasahan niya, wala talaga ang B*H sito na si Ryan. Shenjin, bumalik ka na. Sabihin mo, nakita mo ba si Milky? Makumpirma mo ba na si Terence ay Wufo Terence Ford? Mabilis na nagtanong si Raisin at ang iba pa. Nang makita ang reaksyon ng lahat, naunawaan ni Shenjin na ang Ryan ay may iba pang plano para kay Terence at hindi pa ito naiulat sa mga taong ito. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi ko nakita si Milky, pero nakita ko si Terence. Mula sa kanyang aura, ibang-iba siya kay Ford. Hindi ko masigurado kung iisang tao sila. Narinig ko na lumilitaw doon ang Terius Path tuwing ilang araw. Kahit na makumpirma ko ito, wala akong magagawa sa kanya sa Heavenly Pill Pavilion. Sagot ni Shenjin. Hindi ka makasigurado. Paanong posible iyon? Agad na nagkatinginan sina Nantian Aurora, si Tsunami, at Patriarch Charlie. Ang bagay na ito ay hindi gawa sa manipis na hangin upang linlangan ang sekta ng Taybak ng Niebe, ngunit ito ay isang bagay na itinakda sa bato. Paanong hindi ito makukumpirma? Ang disipulong ito ay naghahanap lamang ng katotohanan, at hindi ng ahas na tumalon sa mga conclusion. Kung hindi, kung padalos-dalos akong magdadala ng di kinakailangang sakuna sa sekta, hindi kakayanin ng disipulong ito ang responsibilidad. Nagkibit balikat si Shenjin. Kung ganoon nga, kailangan nating humanap ng pagkakataon para masubukan ito sa hinaharap. Kung tutuusin, ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Sana ay maunawaan mo, din Nantian. Kahit na ano paman, tatandaan ng ating sekta ang mabuting hangarin ng lahat sa ating mga puso. Sinabi ng Raisin pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Naunawaan niya na kailangang hulihin si Ford dahil may kinalaman ito sa reputasyon ng buong Snow Sword Sect, ngunit hindi siya kikilos ng padalos-dalos laban kay Terence at sa makalangit na Elixir Pavilion maliban kung may matibay na ebidensya. Pagkatapos ng lahat, pinakamahusay na huwag pukawin ang isang mahirap na demonyo tulad ni Terius. Kung hindi, ito ay magiging isang malaking problema. Kahit na siya, ang Raisin, ay isang elder na may tunay na kapangyarihan, hindi niya kakayanin ang ganoong kalaking krimen. Then, sige. Tutal, ito naman ang usapin ng sekta mo. Isang mabait na paalala lang ang ibinibigay namin sa iyo. Natatakot lang kami na kung magtagal ang usaping ito ay makakaapekto ito sa reputasyon ng sekta mo. Dahil hindi naman nagmamadali ang sekta mo, wala na kaming masasabi. Hindi nasisiyahang sabi ni Nantian Aurora. Din Nantian, masyado kang seryoso. Ang impormasyong ibinigay mo sa amin ay isang napapanahong ulan, at ang buong sekta ay lubos na nagpapasalamat. Tungkol sa Terence na iyon, kung siya ay talagang martial artist na si Terence Ford, hindi namin siya pababayaan. Si Raisin ay mabilis na ngumiti ng paumanhin. Natapos na ito, at hiniling ko na sa mga tao na maghanda ng isang piging. Lahat, mangyaring manatili at magkaroon ng ilang inumin. Gawin din natin ang ating bahagi bilang mga host. Kung hindi, hindi tayo makakapagpahinga sa kapayapaan. Nagkatinginan si Nantian Aurora at ang iba pa asterisk, bagamat hindi tama ang ugali ng Snow Sword Sect, basta kinukumbinsi nila sila asterisk, may posibilidad pa rin na lumabas sila para harapin si Terence. Hindi na kailangang gawing masyadong matigas ang kanilang relasyon, kaya tumango sila at sumang-ayon. Ang dalawang matanda, sina Raisin at Flynn, ay lumabas upang aliwin si Nantian Aurora at ang iba pa. Para naman kay Shenjin, isang maliit na prito, isa lang siyang pilayan sa mata ng lahat. Natural, wala siyang mga kwalipikasyon para maupo sa hapag at pinauwi siya ng Raisin. Gayunpaman, ito ang gusto ni Shenjin. Hindi siya kasing galing ni Terence na itago ang kanyang lakas, at halos hindi na niya ito mapigil. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga meridian ay kagagaling lang, at ang kanyang lakas ay nagpapakita lamang ng isang bahagyang tanda ng paggaling. Inakala ng lahat na siya ay isang pile at hindi siya gaanong pinapansin. Kung hindi, makikita sa kanya ni Nantian Aurora at Raisin, at ang planong ibinigay ni Terence sa kanya ay masisira.
Pagbalik niya sa kanyang silid, nagulat si Shenjin nang makitang hindi pinuntahan ng Hosisito na si Ryan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ma para magsaya. Sa halip, siya ay nakaupo sa kanyang silid na nagtatampo, habang ang kanyang alilang babae na si Andy ay sinamahan at inaliw siya. Mukhang may gusto talaga itong asong ito kay Boss Terence. Ngumisi si Shenjin at pumasok sa kwarto. Sinadya niyang ngumiti at sinabi kay Ryan, "Ryan here, may nakita akong magandang bagay sa Heavenly Elixir Pavilion. Subukan natin ngayon." "Good stuff." "Anong good stuff?" Sumimangot si Ryan at sumulyap sa kanya. "Ito ay isang magandang bagay para sa libangan sa lugar na iyon. Narinig ko na ang epekto ay napakahusay. Ito ay natatangi sa manga." Agad na inilabas ni Shenjin ang 2 bag na binigay ni Terence na parang may ibibigay na kayamanan. Ang packaging ay eksaktong pareho, ngunit siya lamang ang nakakaalam kung alin ang may problema at alin ang hindi. Something good to liven things up. The Heavenly Elixir Pavilion are actually selling this stuff, let me see. Si Ryan, na orihinal na nasa isang madilim na kalagayan, ay agad na naging masigla pagkatapos marinig ito. Nagliwanag ang mga mata niya habang kinukuha ang unang bag ng gamot na iniabot ni Shenjin. Tuwang-tuwa ding lumapit si Little Andy. Sila ay talagang isang pares ng walang hiyang B***chase. Ninisya ni Shenjin ang sarili. Nang makita niya ang 2 batang babae na nag-aaral nito saglit, iminungkahi niya, "Hindi mo masasabi sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Maganda man o hindi, malalaman mo lang pagkatapos mong gamitin. Kung gayon bakit hindi ka magmadali?" Hindi na makapaghintay si Rhea na tanggalin ang kanyang damit. Mahigpit ding sumunod ang maliit na Andy sa kama at patuloy na hinihimok si Shenjin na magmadali. Napangiti si Shenjin sa sarili at naglakad habang pinipigilan ang pandidiri. Matapos inumin ng 3 ang unang pakete ng gamot, ito ay tulad ng sinabi ni Terence, sila ay higit na nasa sabik kaysa sa anumang oras. Kahit na ang mga malabog na babae tulad ng Ryan at Andy ay hindi nakayanan. Masaya silang parang mga Diyos. Pagkatapos noon, naramdaman pa ng 2 babae na nabuhay sila ng napakaraming taon na walang kabuluhan. Tulad ng isang banal na gamot, kahit na ang mamahaling aphrodisiac na gamot mula sa Central Chamber of Commerce ay hindi maihahambing dito. Sa harap ng banal na gamot na ito, ang mga iyon ay halos isang tumpok ng tae. Na nakatikim ng ganoong kaitimisan, sa pagiging palaboy ng Ryan at Andy, natural na hindi sila susuko. Kinaumagahan, bago magising si Shenjin, tinulak siya ni Ryan at pinakiusapan ulit. Gayunpaman, sabi ni Shenjin na tulala, "I can, Ryan. Masyadong mahina ang physical strength ni kuya. Hindi ako makabangon. 4,163. Wala kang kwentang bagay." Hindi napigilan ni Ryan ang kanyang pagnanasa at nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Palihim niyang kinuha ang pangalawang bag ng gamot at lumabas na may dalang maliit na Andy para magnakaw ng isda. Ang eksenang ito ay natural na nahulog sa mga mata ni Shenjin, na nagpapanggap na tamad. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuksong arko. Talagang henyo si Boss Terence. Hanggang ngayon, everything was going according to his script without any deviation. Ryan, munting Andy, at ang Ma Xiangfeng na iyon, ang oras ng kamatayan para sa inyong 3 ay narito na. Si Ryan at ang isa pang babae, na ganap na walang kamalay-malay tungkol dito, ay tuwang-tuwang pinuntahan si Ma Xiangfeng. Walang salita, sinimulan nilang gawin ang kanilang maalay na gawain sa sikat ng araw. Sa isip nila, napakatapang na ni Ma Xiangfeng sa aspetong iyon. Matapos inumin ang banal na gamot na ito, tiyak na higit pa siya sa walang kwentang tao tulad ni Shenjin. Ngayon ay magiging isang magandang araw. Sure enough, pagkatapos inumin ang pangalawang pack ng gamot ay agad naman itong naramdaman ng 3. Halatang mas malakas kaysa kagabi ang excitement na ikinamula ng kanilang mga mukha at mas bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Si Ryan at Little Andy ay walang naramdamang mali, at sa halip, sila ay tuwang-tuwa. Sa kabilang banda, mas malala pa ang reaksyon ni Ma Xiangfeng kaysa sa 2 babae. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at nag-aapoy ang dugo niya na parang sisubog na. Ang huling bit ng kailanawan sa kanyang isip ay nalunod sa pamamagitan ng pagnanais, na nagiging sanhi ng kanyang likas na nais na ilabas ito sa lalong madaling panahon.
Sa simula, ang malakas na pagganap ni Ma Xiangfeng ay talagang hinayaan ang dalawang babae na makatikim ng hindi pa nagagawang kahangahangang lasa. Gayunpaman, nang malapit na silang umakyat sa tuktok, ang katawan ni Ma Xiangfeng ay biglang nanigas, at pagkatapos ay bigla siyang huminto sa kanyang mga paggalaw, at diretsyong bumagsak. Senior Kuya Ma, anong pinagtatawanan mo? Bilisan mo! Nagreklamo si Ryan sa kawalang kasiyahan. Gayunpaman, nang makita ng maliit na Andy ang kasalukuyang anyo ni Ma Xiangfeng, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at nauutal siya sa takot, bata. Batang miss, hindi maganda. Senior Ma, siya. Siya ano? Sumimangot si Ryan at tumalikod. Nang makita niya ang nangyayari, nagulat din siya. Ang buong katawan ni Ma Xiangfeng ay parang lutong hipon, nakapulupot na parang bola, ang kanyang ekspresyon ay mabangis at kumikibot, ang puting bula ay lumalabas sa kanyang bibig, at tila siya ay humihinga ng higit sa kanyang paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali, si Ma Xiangfeng ay ganap na hindi gumagalaw at naging isang patay na katawan. Siya! Namatay siya ng ganoon lang. Biglang umikot ang isip ni Ryan at naging ganap na blanko. Hindi niya akalain na mangyayari ang ganoong bagay kapag siya ay nasa pinakakasasyang sandali. Miss, ano? Anong gagawin natin? Namumula ang mukha ni Little Andy. Si Ma Xiangfeng ay isang maagang Jiedan stage master. Kung namatay siya ng ganoon lang, siguradong malalaman ito ng mga nakatataas sa sekta. Sa oras na iyon, sila ay matatapos. Nasa likod ni Ryan ang kanyang lolo, si Raisin. Sa karamihan, mapapahiya lang siya at machichismisan. Gayunpaman, siya, isang maliit na alipin na walang katayuan, ay maaaring maging scapegoat. Hindi, kailangan nating sirain ang bangkay at alisin ang lahat ng bakas. Kailangan nating gumawa ng paraan para mabilis na maalis ang bangkay na ito. Sabi ni Ryan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung ikakalat ang bagay na ito, isa itong malaking iskandalo. Hindi man siya mamatay, siguradong hindi siya makakatakas sa parusa. Wala na siyang pag-asa sa buhay na ito. Oo. Paulit-ulit na tumango ang maliit na Andy at agad na bumangon sa kama. Kung ang bagay na ito ay maipapasa ng tahimik, ito ang pinakamabuti para sa kanya. Gayunpaman, bago pa man sila makapagsuot ng kanilang mga damit, naramdaman nila ang mga alon ng malalakas na salpok na umaagos sa kanilang mga katawan. Ang hindi maipaliwanag na pagpapasigla ay sumugod sa kanilang mga anit at hindi mapigilan. Hindi man lang makatayo ang dalawa, pati na rin sirain ang bangkay. Ang pagnanasa sa kanilang mga katawan ay ganap na wala sa kontrol at sumugod sa kanilang mga utak. Ang huling bit ng katwiran ay nilamon ng pagnanasa. Para silang mga manlalakbay na nakulong sa disyerto, na tuwang-tuwang gustong pawiin ang kanilang uhaw. Gayunpaman, hindi tubig ang makapagpapawi ng kanilang uhaw, kundi ang mga lalaki. Dahil sa malataid na pagnanasa, ang dalawang babae ay wala nang pakialam kay Ma Xiangfeng. Agad silang lumabas ng pinto na gusot ang damit. Isang boses lang ang nasa isip nila sa sandaling ito. Man, gusto ko ng lalaki. Ang kaguluhan na dulot ng dalawang batang babae ay nakakuha ng atensyon ng isang dumaan na alagad ng Snow Sword Sect. Isa siyang lalaki, at laking gulat niya nang makita niyang malinis ang damit ng dalawang babae. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, parang mga lobo at tigre na ang dalawang babae. Walang sabi-sabi, hinuberin nila siya at pinilit ang overlord na kunin ang busog. Napatulala ang lalaking alagad sa tagpong ito. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Ryan. Hindi lamang siya ay may marangal na katayuan, ngunit siya rin ay medyo maganda. Kaakibat ng kanyang ugali, palagi siyang pinag-uusapan ng mga lalaking disipulo. Gayunpaman, hindi niya akalain na makakatagpo siya ng ganitong engkwentro ngayon. Bilang isang lalaki, talagang itinulak siya pababa ng Ryan at Andy. Gayunpaman, kahit na normal niyang pinagpapantasyahan ito, ang biglaang pangyayari at ang abnormal na pag-uugali ng Ryan at si Tu Ching ang naging unang reaksyon ng lalaking disipulo upang makatakas sa halip na masiyahan dito. Gayunpaman, ang Ryan at maliit na Andy ay nag-aapoy na sa pagnanasa sa sandaling ito. Para silang mga taong nahulog sa tubig at nakahawak sa kanilang huling nagil iligtas buhay na dayami. Paano nila siya pinakawalan ng ganoon kadali?
Pilit na pinababa ng dalawang babae ang isa't isa at ibinuhos sa bibig niya ang pangalawang bag ng gamot. Sa isang kisap mata, naging masigla at mabangis ang lalaking alagad. Hindi lamang siya tumigil sa pagtakbo, ngunit siya rin ang nagkusa na makipagbol kasama ang dalawang babae. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumubula ang lalaking alagad na ito. Nanginginig ang buong katawan niya nang bumagsak siya sa lupa at hindi na nakabangon. Sinundan niya ang mga yapik ni Ma Xiangfeng at namatay. Sa pagkakataong ito, hindi na alam ng Ryan at Little Andy kung ano ang takot. Nang makitang hindi na matugunan ng lalaking alagad ang kanilang pagnanasa, agad nilang ibinaba ang bangkay at naghanap ng iba. Bigla nilang sinunggaban ang isang dumaang disipulo at kinaladkad siya para pakainin siya ng gamot. Pagkatapos, sinunggaban siya ng mga ito na parang mga nagugutom na tigre na sumusulpot sa mga tupa. Wala pang isang oras, ginamit na ng dalawang babae ang pamamaraang ito para patayin ang apat na lalaking disipulo na magkakasunod. Gayunpaman, hindi man lang nabawasan ang magulong pagnanasa sa kanilang mga katawan, bagkus ay lalo pang naging baliw. Sa pagkakataong ito, ang usapin ay ganap na na-blow out of proportion. Ang balita ng Ryan at maliit na Andy na kumukuha ng mga lalaking disipulo para magpakasal sa isa't isa ay kumalat na parang apoy. Hindi nagtagal, kumalat ito sa paligid na parang apoy, at alam ito ng buong Snow Sword Sect. Ito ay isang hindi pa naganap na kaganapan, at ang mga alagad ng sekta ng Snow Sword na nakarinig ng balita ay nagtipon-tipon at nagsisiksikan sa gilid. Nang malaman ng mga nakatataas ng sekta ang balitang ito, ang mga alagad ng Snow Sword Sect na nagtipon upang panoorin ang palabas ay nakabuo na ng 3 layer sa loob at 3 layer sa labas, na nakapalibot sa lugar ng mahigpit na kahit tubig ay hindi makadaan. Noong una, hindi ito pinaniwalaan ng Raisin. Gayunpaman, nang makita niya ang Ryan at Andy na hubot-hubad sa ibabaw ng isang lalaking disipulo at walang kahihiyang sumisigaw, sa wakas ay tinanggap niya ang katotohanan at halos himatayan. 4,164. Ang ilang matataas na sekta ng Snow Sword, kabilang si Flynn, ay nabigla rin na hindi nakaimik sa pagsabog na eksenang ito. Nagkatinginan sila at isang mensahe lang ang bumungad sa kanilang mga mata. Baliw ba ang dalawang babaeng ito? Ryan, anong ginagawa mo? Galit na galit si Raisin kaya nombak ang mga ugat sa kanyang noo habang sumisigaw. Ang prestihiyo ng matanda na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay nawala lahat dahil sa baliw na ito, si Ryan. Sa hinaharap kapag nakita siyang muli ng ibang mga alagad, hindi na nila siya igagalang. Sa halip, itinuturo nila siya at pinag-uusapan ang mga kaganapan ngayon at ang mga kaiyahiyang bagay ng pamilyang Sito. Sa pag-iisip nito, gusto pa nga ni Raisin na sakalin ang sarili niyang apo hanggang mamatay sa mismong lugar. Biglang narinig ang sigaw ni Raisin, si Ryan at maliit na Andy, na nakalubog sa walang katapusang dagat ng pagnanasa, sa wakas ay nakabawi ng kaunti sa kanilang kamalayan. Nilinggan nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa lugar na si Raisin, na malapit nang lumunin sila ng buhay. Agad silang nagulat, at ang kanilang mga puso ay lumiit ng hindi mapigilan. Bang! Bang! Sabay na sumabog ang nakalantad na dibdib ng dalawang babae, at tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Ito ay isang malagim na tanawin, ang kanilang mga puso ay sumabog sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Saglit na natahimik ang lahat ng naroroon, kabilang ang Raisin. Hindi nila akalain na bigla na lang mamamatay ang dalawang babae. Kaagad, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa lugar na Raisin. Hindi masasabing maliit ang pangyayari ngayon. Mula kay Ma Xiangfeng hanggang sa biglaang pagkamatay ng dalawang babae, kabuoang 8 tao ang namatay. Ito ay isang hindi pa naganap na malaking kaganapan. Lalo na sa Ryan at Andy's maalay na pag-uugali, ang epekto ay lubhang masama. Ito ay hindi lamang isang iskandalo ng pamilya ng Sito, ngunit kapag ito ay kumalat, ito ay makakasira din sa reputasyon ng buong Snow Sword Sect at maging ang katatawanan ng buong Middle Island. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Imbestigahan mo ng malinaw ang matandang ito, ano ba talaga ang nangyayari?
Si Raisin ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagutos. Siya ang matanda na may pinakamataas na awtoridad na naruroon. Higit pa rito, si Ryan ay kanyang apo, kaya siya ang may pinakamalaking impluwensya sa kanya. Siya rin ang pinakasabik na malaman ang katotohanan. Bagamat nawalan siya ng mukha sa Ryan, makikita ng sinumang may matalinong mata na ang dahilan kung bakit siya naging matapang at walang kahihiyan ay maliwanag na dahil nakainom siya ng gamot. Maaaring may iba pang sikreto sa likod nito, at ang Raisin ay maaari lamang umasa dito. Ito ay isang bagay na napakahalaga, kaya kailangan nilang malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon at sugpuin ang mga alingawngaw. Pagkatapos lamang ay magkakaroon sila ng pagkakataon na bawasan ang epekto hanggat maaari. Kaagad na ipinadala ang pinakapiling opisyal ng sekta ng Snowsword na nagpapatupad ng batas, at ang unang inimbestigahan ay natural na ang asawa ni Ryan na si Shenjin. Naghanda na si Shenjin para dito. Kaagad niyang isiniwalat ang usapin ng pangangalunya ni Ryan at Ma Xiangfeng. Nang kumalat ang balita, ang buong Snowsword sect ay nagkagulo. Ang bangkay ni Ma Xiangfeng ay inilagay doon, at kitang-kita ng lahat ang pagganap ni Ryan at Andy sa sito. Ang pahayag ni Shenjin ay mabilis na nakakuha ng pagsang-ayon ng lahat. Hindi lamang siya nangalunya, ngunit hindi rin niya pinabayaan ang sinumang dumaraan at ibinalita ang kanyang maalay na gawain sa publiko hanggang sa siya ay labis na nasasabik at sa wakas ay namatay. Sa isang iglap, ang lugar na si Ryan, na pinag-uusapan na ng lahat, ay naging isang kalapitang mababa ang lipad sa publiko. Maaari pa nga siyang maitala sa kasaysayan ng Sky Class Island bilang isang klasikong halimbawa ng isang kalapitang mababa ang lipad. Kaugnay nito, hindi nagawang pabulaanan ng Raisin. Bilang kanyang lolo, halos alam niya ang tungkol sa ugali ni Ryan. Ang pangangalo niya sa pagitan niya at ni Ma Xiangfeng ay nalaman din, at imposibleng baluktutin ang katotohanan. Gayunpaman, kung ang kaso ay isinara ayon sa pahayag na ito, ang epekto sa pamilya ng Sito ay magiging masyadong malaki. Baka mapako pa siya sa haligi ng kahihiyan sa libu-libong henerasyon. Ang pamilya ng lugar na ito ay hindi kayang tiisin ang kaiyahiyang ito. Shenjin, sinabi mo na ang Ryan at Ma Xiangfeng ay nangalunya. Ang matandang ito ay hindi magkomento sa bagay na ito pansamantala. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit siya baliw at abnormal ngayon ay malinaw na dahil sa kanyang labis na pagkonsumo ng gamot. Ito ang iyong ginagawa, tama. Pinigil ni Raisin ang galit sa kanyang puso at malamig na sinaway si Shenjin. Si Ryan ay isang malaswang tao, at ito ay isang bagay na hindi niya mababago. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ilipat ang atensyon ng lahat sa pagpatay kay Shenjin ng may puot. Sa ganitong paraan, hindi bababa sa hindi gaanong maaapektuhan ang kanyang pamilya sa Sito. Elder Sito, ang ibig mo bang sabihin ay nilagyan ko ng droga ang Ryan at Ma Xiangfeng at naging sanhi ng kanilang pagkamatay? Tanong ni Shenjin sa publiko. Nakakatwira na gawin mo ang ganoong bagay ng may sama ng loob. Naiintindihan kita. Basta't umamin ka, maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng mas magaan na parusa at bigyan ka pa ng kaunting kabayaran para mabuhay ka ng maayos sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sana ay mapag-isipan mo ito ng malinaw. Sabi ni Raisin, kalahating nananakot at kalahating nakakaakit. Wala siyang dapat gawin kay Shenjin, ni wala siyang naisip na ipaghiganti ang Ryan. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay alisin ang epekto hanggat maaari. Elder Sito, hindi ako aaminin sa anumang maling singil. Ito ay tulad ng sinabi mo, matapos kong malaman na nakikipag-ugnayan siya kay Xiangfeng, may balak akong patayin siya upang palayain ang aking galit. Sa kasamaang palad, ako ay isang cripple ngayon at wala akong lakas na gawin ito. Hindi ko rin magagamit ang espiritual na Jade Card, saan ko makukuha ang kanyang espiritual na Jade Card? Sabi ni Shenjin na may isang mapait na ngiti. Hindi nakaimik si Raisin. Nagsasabi ng totoo si Shenjin. Kailangan niya ng spiritual jade para makabili ng gamot, at siya ay isang lumpo na hindi man lang gumamit ng spiritual jade card. Imposible para sa kanya na maglabas ng isang sako ng espiritual na jade. Masyadong halata iyon, at tiyak na maaalala ng mga tao.
Why don't you go to my house and check it out? Malalaman mo kapag napagmasdan mo ang dressing room ng Ryan. Puno ito ng mga binili niya. Naniniwala akong magiging eye-opener ito para sa iyo. Ngumisi si Shenjin. Dati ay takot na takot siya sa mga makapangyarihang elder tulad ng Raisin, ngunit pagkatapos makipag-ugnayan kay Terence, bigla niyang napagtanto na ang mga tinatawag na big shot na ito ay hindi ganoon kalaki. Maaga o huli ay matatapakan sila sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang marinig ito, biglang naging sobrang pangit ang mukha ni Raisin. Gayunpaman, nang bumalik ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas mula sa pagsisiyasat sa tahanan ni Shenjin, mas naging pangit ang kanyang mukha. Ang dressing room ay puno ng mga maruruming bagay na ginagamit upang buhayin ang mga bagay-bagay. Marami ring mga gamot para sa mga lalaki at babae. Lahat sila ay mula sa gitnang Chamber of Commerce at hindi mura. Sumagot ang alagad ng batas. Sa pagkakataong ito, ang Raisin ay ganap na hindi nakaimik. Ang mga bagay mula sa gitnang Chamber of Commerce ay sikat sa pagiging mahal. Si Shenjin ay isang lumpo na hindi maaaring gumamit ng Spirit Jade Card, kaya natural na hindi niya kayang bilhin ang mga halamang ito. Sa huli, maaari lang niyang iugnay ito kay Ryan, itong murang puta, na nagdala nito sa sarili niya. Sige, naiintindihan ko. You guys do as you see fit. Malamig na tiningnan ni Raisin si Shenjin at galit na pinitik ang kanyang manggas habang siya ay umalis. Mula sa kanyang mga mata, kitang-kita ng isa na hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. 4,165. Bakit mo kailangang gawin ito? Hindi ka magdurusa ng anumang malaking pagkalugi kung nakikipagtulungan ka sa kanya. Bakit mo siya dapat gawin siyang galit sa iyo para sa wala? Kailangan mong maging maingat sa hinaharap. Nang makita ito, lumapit si Flynn sa nagpaalala. Bagamat isa si Shenjin sa kanyang mga tao, isa na siyang baldado. Kung talagang gusto ni Raisin na makahanap ng gulo sa kanya, maaari niya itong patayin sa ilang salita. Hindi niya kayang labanan ang isang matanda na may tunay na kapangyarihan para sa isang paylay. Kung talagang nangyari iyon, maaari lamang ipagdasal ni Shenjin ang swerte. Salamat sa paalala mo, Tito Flynn. Pero ganoon pa rin ang sasabihin ko. Dahil hindi ko naman kasalanan, bakit ako ang dapat sisihin? Napangiti ng mahina si Shenjin. Kung siya ay talagang isang paylay, kung gayon maaari niyang talagang kaladkarin ang isang walang kabuluhang pag-iral. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Kung gayon ikaw ay mag-isa. Walang magawang tinapik ni Flynn ang kanyang balikat, umiling, at umalis na may buntong hininga. Nagsimula siyang mag-isip kung dapat ba niyang isuko si Shenjin. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang araw bago siya makapagdesisyon, isang nakagigimbal na balita ang biglang dumating. Naayos na ang mga meridian ni Shenjin. Ang mas nakakagulat pa sa balitang ito ay ang kahulugan sa likod nito. Ang mga meridian ni Shenjin ay personal na inayos ng Deputy Island Master ng Nakajima, Terius, na nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan kamakailan. Ito ay medyo kawili-wili. Kapag ang katayuan ng isang tao ay umabot sa antas ng Terius, bawat galaw nila ay may malalim na kahulugan. Kahit na wala siya, sa napakaraming mata na nanunood, lahat ay magkukusa para bigyan siya ng kahulugan. Sa isang iglap, ang buong Snow Sword Sect ay tumingin kay Shenjin sa ibang liwanag. Una, nawasak ang kanyang mga meridian. Pagkatapos, kinulong siya ng Ryan. Ang kanyang buhay ay nasa pinakamababang punto, ngunit sa huli, bigla siyang nagbago. Hindi lamang siya ganap na nakarecover mula sa kanyang mga pinsala, nakipag-ugnayan pa siya sa isang top-notch figure tulad ng makalangit na landas. Ang karanasan ni Shenjin ay parang roller coaster, puno ng ups and downs. Hindi pa banggitin ang mga pribadong talakayan ng karamihan, ang mga reaksyon ng mga nakatataas na sekta ng Snow Sword sa bagay na ito ay nakakagulat na nagkakaisa. Ibinalik nila ang katayuan at pagtrato ni Shenjin bilang isang pangunahing disipulo, at kasabay nito, sumuko sa pag-aresto sa martial artist na si Terence Ford. Ang desisyong ito ay ginawa ng pinuno ng sekta sa lugar at nagkakaisang sinangayunan ng lahat ng matatanda.
Maging ang Raisin, na nagtanim ng sama ng loob sa kanyang puso, ay nananatiling tahimik lamang at hindi ng ahas na tumutol. Si Shenjin ay orihinal na isang pangunahing disipulo. Ngayong naka-recover na siya sa mga sugat niya, natural lang na maibalik niya ang kanyang katiyuan. Kung tungkol sa pagsuko sa pag-aresto sa martial artist na si Terence Ford, ito ay para magpahayag ng mabuting kalooban kay Terius, ang Deputy Island Master ng Nakajima. Pagkatapos ng lahat para sa buong Snow Sword Sect, dahil naka-recover na si Shenjin, ang usapin ng martial artist na si Terence Ford ay walang kinalaman. Sa karamihan, ang mga tao ay nagchichismis tungkol dito. Gayunpaman, ang pagpapahayag ng mabuting kalooban kay Terius ay isang pangunahing bagay na may kinalaman sa interes ng buong sekta. Kung patuloy nilang hahawakan si Wu Fuling at kalabanin ang Heavenly Pill Pavilion at maging ang Terius, talagang mawawalan sila ng isipan. Shenjin, pagkatapos na dumaan sa lahat ng hindi makataong pagsubok na ito, maituturing kang nakatiis hanggang sa maghiwalay ang mga ulap at lumiwanag ang buwan. Ako ay lubos na nasisiyahan. Tinapik ni Flynn ang balikat ni Shenjin at tumawa, ipinaalam sa kanya ang desisyon ng mga nakatataas. Salamat, Tito Flynn. Ang mga kapigatian ay nakakapagpabuti ng mga tao. Kung hindi ko napagdaanan ang lahat ng ito, maaari pa rin akong maging proud at mayabang. Hindi ko alam na palaging may mga taong mas hihigit sa akin. Kung iisipin, hindi ito masamang bagay. Napabuntong hininga si Shenjin at umiling. Tama. Hanggat kaya mo, lahat ng hirap ay hindi masama. Shenjin, marami kang pinagbuti. Si Flynn ay nagkaroon kaagad ng bagong antas ng paggalang sa kanya. Bagamat ang kanyang lakas ay hindi gaanong naiiba sa dati, ang pakiramdam na binigay ni Shenjin ngayon ay parang ipinanganak siyang muli at hindi maaaring maliitin. Napangiti si Shenjin. Kung hindi dahil sa lahat ng ito, hindi siya mapipilitang maging tagasunod ni Terence. Sa katagalan, ang mapunta sa mabuting panig ni Terence, kahit na tagasunod lang niya, ay isang bagay na gusto niya. Ang Elder Sito won't dare to do anything to you for the time being. Kailangan mo lang maging mas maingat. Pinaalalahanan siya ni Flynn at saka hininaan ang kanyang boses, nga pala, sinabi lang sa iyo ng pinuno ng sekta na bisitahin ang Heavenly Elixir Pavilion ng mas madalas sa hinaharap. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Uncle Flynn, don't worry. Naiintindihan ko. Napangiti si Shenjin. Inasahan na niya ito. Ang dahilan kung bakit siya hiniling na bisitahin ang makalangit na Elixir Pavilion ay upang magamit niya ang pagkakataong ito upang bumuo ng koneksyon sa pagitan ng mga nakatataas ng Snow Sword Sect at ng Big Shot Terius. Mula sa hitsura nito, ang epekto ng pagbabalik ng makalangit na landas sa istruktura ng kapangyarihan ng gitnang isla ay nagsimulang magpakita ng epekto nito. Maging ang sekta ng Tibak ng Niebe ay gumawa ng inisyatiba upang ipahayag ang mabuting kalooban sa makalangit na landas. Sa hinaharap, posible pa silang makalapit sa makalangit na landas. Marahil, ang ibang mga sekta ay magkakaroon din ng kanilang sariling tugon. Maaaring ito ang harbinger ng isang bagong round ng power reshuffling. Sa utos ng pinuno ng sekta bilang isang kalasag, ang pagpunta ni Shenjin sa makalangit na Elixir Pavilion ay isang bagay ng korona at walang makapagsabi ng anuman. Hindi na makapaghintay si Shenjin na pumunta sa Sky Elixir Dispensary, at iniulat niya ang desisyon kay Terence. Hindi niya maiwasang idagdag, lahat ay nasa ilalim ng kontrol, si Boss Terence ay isang Diyos. Nakasanayan lamang ng tao na maghanap ng mga kalamangan at maiwasan ang mga disadvantages. Sa antas ng isang pinuno ng sekta, ang mukha ay isang presyo lamang. Sa harap ng malaking benepisyo, maaari nilang isantabi ito anumang oras. Nakangiting sabi ni Terence. Tama ka kasi, boss. Kung hindi dahil sa tulong mo, grabe ang kalagayan ko ngayon. Malamang bangkay na ako ngayon. Hindi ko pa kayang patayin ang B*H Rhea na yan, mabawi pa ang lakas at pagkatao ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo. Kasabay nito, si Shenjin ay yumuko ng 3 beses kay Terence, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Hindi mo na kailangang gawin iyon.
Dahil nagpasya ka na sa iyong panig, maghahanda akong bumalik sa North Island sa loob ng 2 araw. Kailangan mong bigyang pansin ang Heavenly Pill Pavilion sa hinaharap. Bagamat walang magiging problema sa tulong ni Kuya Terius, kung ito ay mga maliliit na karakter lamang na walang mata at nagdudulot ng gulo sa kanya, hindi natin kayang lutisin ang Viceland ng Terius. Sina G at Milky ay mga babae, at hindi komportable para sa kanila na ipakita ang kanilang mga mukha sa publiko, kaya kailangan mo silang bigyang pansin. Utos ni Terence. Mabibilang niya ang bilang ng mga kaibigan niya rito. Maliban kay Terius, mayroon lamang Jonas at Hao Guangqi. Napakaabala ng dalawang ito, at halatang hindi makatutuhanang hilingin sa kanila na pumunta sa makalangit na Elixir Pavilion. Kaya, ang gawaing ito ay maaaring mahulog lamang kay Shenjin. Huwag kang mag-alala, Boss Terence, sabi lang sa akin ng leader ng sekta na bisitahin ang Heavenly Elixir Pavilion ng mas madalas, at ipinapangako kung pupunta ako dito araw-araw. Papatayin ko ang sinumang manggahas na manggulo. Sabi ni Shenjin na may intensyong pumatay. Ang lakas ng isang maagang yugto ng Golden Core Cultivator ay hindi itinuturing na napakaganda sa Nakajima. Gayunpaman, nasa likod niya ang Snow Sword Sect at ang suporta ng makalangit na landas. Siyempre, puno siya ng kumpiyansa at walang takot. 4,166. Kung ganoon, guguluhin kita. Nakangiting tumango si Terence. Sumuko na ang Snow Sword Sect sa paghabol sa martial artist na si Terence Ford at bumaling sa Heavenly Pill Pavilion para ipahayag ang kanilang mabuting kalooban. Hindi ito lihim. Ang sino mang may intensyon na malaman ay maaaring malaman. Karamihan sa mga taong nakakaalam nito ay manunood lamang ng palabas at pag-uusapan ito pagkatapos kumain. Gayunpaman, nang marinig ni Nantian Aurora at ng iba pa ang balitang ito, sumabog sila sa galit. Ano ang mali sa Snow Sword Sect na ito? Ibinaba natin ang ating mga sarili para bigyan sila ng impormasyon, at hindi lang nila hinabol si Terence, tumalikod pa sila at nakipagsamahan sa kanya. Sila ay isang grupo lamang ng mga kasuklam-suklam na tao, at lahat ng ating pagsisikap ay nasayang. Galit na sabi ni si Tsunami. Tama, Din Nantian. Hindi ka man lang nila inilalagay sa kanilang mga mata. Ang landas ni Terence sa Terius ay hindi dapat guluhin, ngunit sa tingin ba nila tayo ay magugulo rin? Ito ay katawa-tawa. Si Patriarch Charlie ay parehong galit, at hindi niya nakalimutang pukawin siya. Yung mga dumb bastards. Kasing itim ng tubig ang mukha ni Nantian. Ang katotohanan na siya ay agad na pinatay ni Terius sa isang galaw ay sapat na upang hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Sinadya lang niyang hindi isipin. Ngunit ngayon, ang mga aksyon ng Snow Sword Sect ay malinaw na isang sampal sa kanyang mukha. Kung ang kasalukuyang Vice Island Master ng Nakajima ay siya at hindi si Terius, ang Snow Sword Sect ay hindi maglalakas loob na gawin ito kahit na magkaroon sila ng lakas ng loob. Matandang kaibigan na si Nantian, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong pumunta sa Snow Sword Sect at bugbugin siya? Tingnan natin kung maglalakas loob pa silang tingnan tayo sa hinaharap. Si Tsunami suggested. Natukso si Nantian Aurora. Hindi niya kayang lunokan ang galit na ito. Gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, ang huling dahilan na iniwan niya ay naging dahilan upang siya ay sumuko sa ideyang ito. Nasa kanya ang suporta ng Cultivator College at ang Central Chamber of Commerce. Bilang karagdagan, siya ay isa sa ilang maagang yugto ng mastik na kagalang-galang na ranggo ng mga master sa gitnang isla. Mayroon siyang sapat na kumpiyansa upang harapin ang isang sekta lamang ng Snow Sword. Gayunpaman, sumali siya sa sentral na may lihim na pagkakakilanlan. Sabog man ang usapin, hindi siya kayang panindigan ng sentral. Baka maparusahan pa siya. Hindi ito magiging katumbas ng halaga. Kalimutan mo na ito, masyadong malaki ang epekto ng paggawa ng isang kaaway ng buong Snow Sword Sect, maaaring guluhin nito ang mga nakatataas na plano. Hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos, at hindi iyon ang pinakamalaking sakit ng ulo ko ngayon si Terence. Sabi ni Nantian Aurora habang hinihimas ang kanyang mga templo.
Si Tsunami at ninuno na si Charlie ay tumahimik pagkatapos marinig iyon. Maaaring bumalik si Terence sa North Island anumang oras, ngunit hindi man lang sila nakahiram ng kutsilyo. Ang planong napag-usapan nila noon ay biro lang. Dahil hindi ito magagawa ng Snow Sword Sect, bakit hindi tayo pumunta sa ibang sekta? Iminungkahi ni Patriarch Charlie. Ang alin? Matagal nang wala si Terence sa gitnang isla, at hindi alam ng marami ang kanyang pangalan, lalo na ang mga may hinanakit sa kanya. Not to mention, may Terius siyang suportahan siya. Sino ba ang gustong manggulo sa kanya maliban kung awayan ng dugo? Walang magawa si Tsunami. Ano ba ang dapat nating gawin? Hindi naman natin hahayaan na ganito lang ang Terence na bata, di ba? Si Patriarch Charlie ay wala ring magawa, ngunit sinabi pa rin niya ng hindi sinasadya. Mukhang kailangan nating humingi ng pahintulot sa mga nakatataas. Kung papayag sila, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa banta ng Terius Path kahit na tayo mismo ang pumatay sa batang Terence na iyon. Nagpa siya sinantian. Nagkatinginan sina si Tsunami at Patriarch Charlie at tumango bilang pagsang-ayon. Kung tutuusin, wala nang ibang magandang planong maisip. Agad namang pumunta silang tatlo sa gitnang Chamber of Commerce para makilala ang misteryosong lalaking naka-black. Sinabi nila sa kanya ang lahat at hinintay na magdesisyon ang misteryosong lalaki. Gayunpaman, nabigla sila sa sinabi ng misteryosong lalaki. Yung Terence na yan, wag mo muna siyang hawakan. Matagal ko na siyang pinapansin, and he's on my side. Walang pakialam na sabi ng misteryosong lalaki. Nagkatinginan si Nantian Aurora at ang dalawa pa na walang imak. Bagamat ayaw nila, hindi sila nang ahas na magkaroon ng anumang pagtutol at tumango lamang sila. Ang tatlo sa kanila ay bumuhos sa malamig na pawis na walang magawa. Hindi nila akalain na kahit ang amo ng misteryosong lalaki ay sobrang pahalagahan si Terence. Sa kabutihang palad, hindi sila nagmamadaling patayin siya. Kung gagawin nila, ginulo nila ang plano ng misteryosong lalaki at sila ay nasa malaking problema. Si Nantian Aurora at ang dalawa pa ay maaari lamang sumuko kay Terence, at ang si Tsunami ay makakabalik lamang sa North Island na may depressed mood. Ang kanyang pangunahing misyon sa pagpunta sa Middle Island ay upang makuha si Nantian sa kanyang panig. Para kay Terence, isa lamang itong ideya pagkatapos ng hindi inaasahang pagtuklas. Ngayong sumali na si Nantian sa gitna, at hindi sila pinayagan ng mga nakatataas na hawakan si Terence, wala na silang magagawa sa gitnang isla. Ganun pa man, hindi pa rin niya matanggap. Siya ay napahiya sa harap ni Terence, at halos magsumbong siya sa hari ng impyerno. Galit na galit siya kay Terence, ngunit ngayon ay hindi siya pinahintulutan ng kanyang superior na hawakan si Terence. Paano niya ito matatanggap? Gayunpaman, ang Tsunami ay hindi kailanman naging mapayapang tao. Dahil napagpasyahanan niyang harapin si Terence, walang makakapidyo sa kanya. Kahit na hindi siya maglakas loob na gawin ito ng lantaran dahil sa kapangyarihan ng misteryosong lalaki, walang panganib kung mag-udyok lamang siya ng hindi pagkakasundo sa dilim. Si Terence ay walang maraming kaaway sa gitnang isla, ngunit marami siya sa North Island. Kahit ang misteryosong lalaki ay hindi napigilan ang mga taong ito na patayin siya. Nagbunga ang pagsusumikap. Sa sandaling bumalik ang Tsunami sa North Island, nakakita siya ng isang pagkakataon na ipinadala ng langit. Ang North Island ay natatakpan na ngayon ng mga wanted na poster, at ang larawang inilalarawan sa mga wanted na poster ay walang iba kundi ang martial artist na si Terence Ford. Kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. May nagbibigay sa iyo ng una ng malapit ka ng idlip, ito ay sariling kagagawan ni Terence, kaya huwag mo akong sisihin sa pagdadagdag ng panggatong sa apoy. Ikaw ang gumawa ng mga kaaway sa lahat ng dako, hehe. Si Tsunami ay labis na natuwa. May bagong imahe si Ford. Walang nakakaalam sa North Island na ito ang disguise ni Terence. Hanggat ipinakalat niya ang balita, si Terence ay mababalata ng buhay kapag siya ay bumalik. Kahit ang mga misteryosong tao ay hindi siya masisisi. Agad namang tumawa si Tsunami at kinuha ang warrant of arrest. Binasa niya ito ng mabuti.
Matapos maintindihan ang sanhi at bunga, hindi niya napigil ang tumawa pa ng mas masaya. Sa North Island, tanging ang Law Enforcement Hall ang may karapatang mag-issue ng warrant of arrest. Sa pagkakataong ito, pinaghahanap si martial artist Terrence Ford para sa pagpatay kay AJ, isang disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Si Tsunami ay walang sinabi. Matapos itong sadyang itago sa mata at tenga ng iba, dumiretso siya sa Law Enforcement Hall. Ngayon, ang gitnang Chamber of Commerce ay naging tanyag sa lahat ng mga pangunahing isla ng Heaven Class. Napakalakas nito na maihahambing ito sa nangungunang Chambers of Commerce tulad ng 5 elementong Chamber of Commerce at Hong Chamber of Commerce. Bilang tagapamahala ng sangay ng North Island, ang Tsunami ay isa ring kilalang tao sa North Island. Kapag dumating siya sa isang lugar na may mahigpit na hierarchy tulad ng Law Enforcement Hall, natural na may tatanggap sa kanya. 4,167. Gayunpaman, dahil sa huling pagkakataon na nanligaw siya kina Natalie at Nika noong siya ay lasing, kahit na ang Tsunami ay hindi direktang na blacklist ng 3 pavilion ng North Island, hindi pa rin siya sikat. Karaniwan, ito ay dapat na hindi bababa sa mataas na antas ng tagapagpatupad ng batas hall na lumabas upang tanggapin siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, isa lamang itong ordinaryong alagad ng pagpapatupad ng batas. Ang tagapagpatupad ng batas na ito ay walang iba kundi si Noah. Noon, ang kanyang sinumpaang kapatid na si Mancho ay nakulong dahil sa paghihiganti para sa isang pribadong bagay. Ngayon, pinahirapan siya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas at hindi nasangkot. Ang kaso ng martial artist na si Terrence Ford ay siya rin ang humawak. Kaya ikaw ang tindera ng Central Chamber of Commerce. Isang karangalan na makilala ka. Ako si Law Enforcer Noah. Nakilala ni Noah ang Tsunami sa isang sulyap at binati siya ng nakakuyom na mga kamay. Ang kanyang tagapagtaguyod, si Linden, ay nawawala, at ang kanyang sinumpaang kapatid na si Mancho, ay nakulong at pinatay. Sa panahong ito, siya ay nabubuhay sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Hindi siya nang ahas na saktan ng sinuman, dahil sa takot na hukayin ng iba ang mga dati niyang utang at sundin ang mga yapik ni Mancho. Ngayon na sa wakas ay nakilala na niya ang isang makapangyarihang figure, kahit na ito ay isang tulad ng Tsunami, na hindi nagustuhan ng 3 pavilion, kailangan niyang humanap ng pagkakataon na mapasaya siya. Marahil ay magkakaroon siya ng ibang paraan sa hinaharap. Oh, Law Enforcer Noah. Balita ko ikaw ang may hawak ng kaso ng martial artist na si Terrence Ford. Si Tsunami sized up sa kanya at nagtanong. Tama. Ako. Anong payo ni Manager C? Tumango si Noah at sumagot. Hindi ko masasabing nagbigay ako sa iyo ng anumang payo, ngunit mayroon akong ilang mga pahiwatig tungkol sa martial artist na iyon na si Terrence Ford. Ngumiti ng malalim si Tsunami. Talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Noah. Matagal nang inilabas ang wanted poster, ngunit wala pa ring balita. Para bang wala talaga si Ford. Nag-aalala siya sa bagay na ito. Hindi niya inaasahan ang Tsunami na maghahatid ng impormasyon sa kanya. Siya ay pumunta dito partikular na upang harapin si Terrence, kaya ang Tsunami ay walang itinago at sinabi sa kanya kung ano ang kanyang natagpuan sa isla. Tuwang-tuwa si Noah. Kaya si Ford si Terrence in disguise, ang galing. Hihingi ako ng tulong sa mga nakatataas para arestuhin siya. Hindi napigilan ni Noah ang kanyang pananabik. Sa tahasang pananalita, si Mancho ay pinatay ni Terrence. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong ito minsan sa buhay, maaari na siyang maghiganti para sa kanyang namatay na kapatid at sa parehong oras ay mag-claim ng kredito mula sa pinakamakapangyarihang figure ng pavilion. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Huwag kang mag-alala, nasa gitnang isla pa rin si Terrence, huwag mong ipaalam sa kanya na handa na siya. Pambihirang pagkakataon ito, kailangan nating gawin itong tapos na deal at patayin siya sa isang iglap, hindi na siya binibigyan ng pagkakataong makabalik. Si Tsunami ang nagpaalala sa kanya. Isang bakal na kaso. Nang marinig ito, bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Noah at awkward niyang sinabi, medyo mahirap iyon.
Pinatay niya si AJ dahil sa insidente sa Skynoon Mountain na wala na sa saklaw ng North Island. Sa mahigpit na pagsasalita, nalampasan ko ang aking awtoridad sa pamamagitan ng puwersahang pagpapadala ng warrant of arrest para sa kanya. Dahil lahat ito kay Kuya Su, kaya pumikit ang iba at hindi na nagtanong tungkol dito. Kuya Su. Sino yun? Hindi napigilan ng tsunami na matigilan. Ito ay si AJ, ang pinakasikat na henyong disipulo sa tumataas na pavilion, na malapit nang tanggapin ng pavilion master na si Salter. Sa orihinal, ang kanyang pinsan na si AJ ay hindi pinatay sa teritoryo ng North Island, kaya ang mga normal na pamamaraan ay hindi isampa. Ito ay dahil siya ay lumapit upang ipaalam sa akin na tinanggap ko ang gawaing ito. Paliwanag ni Noah. Ngayong nawawala si Linden, nagmamadali siyang humanap ng bagong taga-suporta. Nagkataon lang na nakilala niya ang isang henyo tulad ni AJ na may magandang kinabukasan. Naturally, sinamantala niya ang pagkakataong mabilis na makakuha ng pabor. Kapag nagawa niya ng maayos ang trabahong ito, makakasama niya si AJ sa hinaharap. Alam ng lahat ang tungkol sa relasyon ni Julius at Truett. Si AJ ay apprentice ni Truett. Kapag siya ay naging apprentice ni Julius, sila ni Julius ay magiging magkapatid na apprentice. Kung makakalapit si Noah kay Julius, malaki ang pakinabang niya. Kung ganoon, si Ford ay pinaghahanap para lang magbenta ng pabor, kaya hindi talaga malulutas ang bagay na ito. Si Tsunami ay hindi napigil ang sumimangot. Tama, kung kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Ang tanging magagawa ko ngayon ay makuha si Terence at ibigay siya sa mga nakatataas para sa paggawa ng desisyon, walang magawang sabi ni Noah. Sa pag-iisip kay Terence, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang malapit na kapatid na si Mancho. Namatay si Mancho sa isang trahedya na kamatayan para lang harapin si Terence. Kung gagamitin niya ang pampublikong opisina upang maghayganti muli, natatakot siyang sumunod siya sa yapik ni Mancho. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kung ganoon nga ang kaso, baka hindi na tayo dumaan sa mga opisyal na channel masyadong maraming restrictions. Dagdag pa, narinig ko na medyo mabait si Truett kay Terence kung hindi makontrol ang mga bagay, hindi mamamatay si Terence kahit na mahuli natin siya. Mas mabuting dumaan sa mga pribadong channel. Namilog ang mga mata ni Tsunami. Mga pribadong channel. Paano mo ito ipapaliwanag? Nalito si Noah. Simple lang di ba? Sinulyapan siya ng Tsunami at lihim na naisip na ang taong ito ay tanga. He patiently reminded him, bakit mo ginawa ang kasong ito? Ito ay upang magbenta ng AJ ng isang pabor, hindi ba? Ano sa tingin mo ang gagawin niya kung sasabihin mo sa kanya kung sino si Terence? Talagang may gagawin si Subro kay Terence. Nasa rurok na siya ng kanyang kapangyarihan, at pinatay ni Terence ang kanyang pinsan, paano niya hahayaan na mangyari iyon? Gustuhin man niyang bitawan ito, kapag lumabas na ang balita, sasabihin ng mga tao na mahina siya, at maaaring maapektuhan pa siya nito sa pagkuha kay Terence bilang kanyang Panginoon. Kailangan niyang tapusin ang mga bagay-bagay kasama si Terence. Nagliwanag ang mga mata ni Noah. Kaya, sabihin mo sa kanya ang impormasyon at dalhin siya sa Terence para makipag-away. Pagkatapos, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin ang palabas. Si AJ ay pinili ng isang tulad ni Truett, at hindi mali na sabihin na siya ang pinakamatibay na antas ng pundasyon. Madali niyang mapapatay si Terence. Ngumiti ng masama si Tsunami. Sa kanyang mga mata, si AJ ay naging isang matalim na kutsilyo, at nakatutok ito kay Terence. Ang tanging magagawa niya ngayon ay hikayatin si Noah na ay lapit ang talim ni AJ sa leeg ni Terence. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya alam ang lakas ni Terence at ipinagpalagay na nasa foundational level pa si Terence. Si Shenjin ay nasugatan sa palihim na pag-atake ni Terence mula sa likod, at hindi iyon binibilang. Ang hindi nila alam ay si Terence ay isang pambihirang tao, common sense ay hindi naaangkop sa kanya. Ang tinaguri ang pinakamalakas na Foundation Master's Blade ni AJ, kahit na si Terence ang magkusa na lumapit, hindi niya ito mapuputol. Good idea. Napakatalino talaga ni manager. Tumango si Noah habang nakikinig.
Hindi niya kailangang labagin ang mga patakaran at makipagsapalaran, at maaari niyang makuha ang mabuting panig ni AJ. Magagamit din niya ang pagkakataong ito para patayin si Terence. Pinapatay nito ang 3 ibon gamit ang isang bato. Nanatili siya sa gitnang isla ng 1 buwan, at pagkatapos magpaalam kay Terius at sa iba pa, gumugol siya ng ilang oras kasama sina Teresa at Milky bago tuluyang umalis sa kanyang paglalakbay pabalik. 4,168. Sa pagkakataong ito, pinili niyang bumalik sa North Island sa pamamagitan ng pagsakay sa isang aerial spirit beast. Kung ikukumpara sa mga ruta sa lupa at dagat, ang aerial spirit beast ay halatang mas mabilis. Gayunpaman, ang presyo ay na ito ay mas mapanganib. Kapag tumatawid sa malawak na karagatan, hindi lamang sila kailangang mag-ingat laban sa mga ibon sa kalangitan, ngunit kailangan din nilang bigyang pansin ang mga palihim na pag-atake ng mga hayop sa dagat. Bilang karagdagan, ang paglalakbay ay mahaba, at ang ordinaryong lumilipad na mga espiritong hayop ay hindi makayanan ang ganoong mataas na intensidad na malayo ang paglipad. 50–60% sa kanila ang papatayin sa kalagitnaan. Dahil dito, karamihan sa mga taong piniling sumakay sa mga lumilipad na espiritong hayop ay hindi nang ahas na tumawid sa malawak na dagat. Iniwasan nila ang dagat at tinahak ang mahabang daan patungo sa lupa upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, si Terence ay nakasakay sa eksklusibong bundok ng Terius sa pagkakataong ito, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi lamang ang lakas ng lumilipad na espiritong hayop ay kahanga-hanga, ngunit ang espesyal na simbolo sa katawan nito, lalo na ang 5 nakakasilaw na salita na Nakajima Island Master Pavilion, ay sapat na upang takutin ang 99% ng mga cultivator at spirit beast. Kung sasalakayin nila ito ay katumbas ng pagharap sa Nakajima Taisha Pavilion. Hindi banggitin ang mga magsasaka, maging ang mga espiritong hayop ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Ang kanilang katalinuhan ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa mga tao. Kahit na ang malawak na dagat ay hindi pa nasakop ng mga tao, alam pa rin nila kung ano ang kinakatawan ng Nakajima Taisha Pavilion. Ang paglalakbay ay walang nangyari, at pagkatapos ng 2 araw at 2 gabi, bumalik si Terence sa pamilyar na North Island salamat sa pambihirang bilis ng bundok ng Terius. Matapos makita ang lumilipad na espiritong hayop, kababalik lang ni Terence sa Welcome Pavilion. Wala na siyang panahon na magsalita pa sa kaawa-awang senior niyang kapatid at sa iba pa nang may nangyaring malaking bagay sa tindahan ng pansit. Dumating si AJ kasama si Noah. Ang mga alingaw-ngaw ay sinabi na ang pag-apprentice ni AJ sa ilalim ng Truett ay isang foregone conclusion. Sa makatuwid, ang kasalukuyang katayuan ni AJ sa 3 pavilion ng North Island ay parang araw sa kalangitan. Ang kanyang hitsura ay nakaakit ng malaking bilang ng mga bagong disipulo sa Welcome Pavilion. Ikaw si Terence. Matagal ka ng duwag, at sa wakas ay handa ka nang bumalik. Sa tamang panahon, hahamunin kita sa publiko, may lakas ng loob ka bang tanggapin? Sabi ni AJ sa malinaw na boses. Hindi alam ni Terence na pinaghahanap din siya sa North Island, kaya lubos siyang nalito dito. Malaki ang mukha ng lalaking ito at malakas ang presensya, mukha nga siyang malaking shot. Sino ka? Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot. F***. Ang mga salita ni Terence ay nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan. Sino ang hindi makakakilala kay AJ mula sa 3 pavilion? Hindi ba talaga siya kilala ng lalaking ito o nagpapanggap lang siya? Nagkatinginan ng mga bagong miyembro ng Welcome Pavilion. Matagal nang nawala ang lalaking ito. Hindi nila inaasahan na magsisimula siyang muling kumilos ng matigas sa sandaling bumalik siya. Ang mga tao ay nanunood lamang ng palabas, ngunit ang mukha ni AJ ay namumula sa sandaling ito. Matagal na siyang nakasanayan na napapaligiran ng iba. Kailanman ay hindi siya minamaliit sa harap ng iba, hindi pa banggitin na ang kabilang partido ay isang alagad lamang ng malugod na bagong pavilion. Normally, hindi man lang siya magsasawang tingnan siya. Ako si AJ mula sa tumataas na Sky Pavilion. Kinagat ni AJ ang kanyang mga ngipin at sumagot na may matigas na ekspresyon. AJ.
Tumaas ang isang kilay ni Terence. Anong ginagawa ng lalaking ito dito? Parang hindi pa kita nakita. Bakit mo ako hinahamon sa isang labanan? Hindi mo pa ako nakikita, pero nakita mo na ang pinsan kong si AJ, tama ba, Terence? Naku, o Terence Ford ang itatawag ko sa'yo. Ngumisi si AJ. Naintindihan kaagad ni Terence, ngunit nagulat siya sa parehong oras. Kamukha nga niya si Ford noong pinatay niya si AJ, ngunit paano siya nalantad sa isang lugar na parang Hukay Sierra Mountain kung saan walang bumisita. Noong panahong iyon, maliban kay AJ at Dwight, na patay na, tanging sina Minerva at Rufus na lang ang natira. Ngunit laging tumpak ang mga mata ni Terence, at naniniwala siyang hindi siya ibebenta ng dalawa. Hindi kaya ang middle Geodan stage expert na iyon. Namilog ang mga mata ni Terence. Hindi nakita ng lalaki ang kabuuan, ngunit maaaring siya ang nagbigay ng clue. Gayunpaman, walang paraan si Terence para malaman kung sino ang taong ito. Maghihintay na lamang siya hanggang sa muli silang magkita sa hinaharap para magkaroon ng pagkakataong makapaghiganti. Siya lang ang may kasalanan sa kanyang sarili. Sa isang lugar tulad ng Hukay Sierra Mountain, dahil gusto niyang magnakaw ng mga gamit ng isang tao, natural na kailangan niyang maging handa sa kamatayan, mahinang sagot ni Terence. Ang katotohanan na siya ay isang martial artist, si Terence Ford, ay malalaman hanggat pumunta siya sa Nakajima upang mag-imbestiga. Walang paraan upang tanggihan ito, at wala siyang balak na tanggihan ito. Hiningi niya to. Mukha kang proud na proud, no? Ngayong patay na ang pinsan ko, tama man o mali, nasa iyo na ang lahat. Wala nang paraan para patunayan yun. Malamig na tinitigan ni AJ si Terence, dahil resolution ang kausap mo, kakausapin din kita tungkol sa resolution. What you have the resolution to do, natural to kill. Tingin. So sinasabi mo na kailangan mo akong patayin. Mahinang sabi ni Terence. Lumingon siya at nakita niyang parami ng parami ang naaakit sa tensyon ng kapaligiran. Nakita pa ni Terence si Natalie sa di kalayuan, nagmamadaling lumapit. What's wrong? Natatakot ka? You don't dare to accept the challenge. Si AJ ay tumawa ng mapanlait at sinabing, ikaw ay isang disipulo ng malugod na bagong pavilion. Kaya, ayos lang kung tumanggi ka. Masisiraan ka lang ng mukha. Ngunit, mapapanatili mo pa rin ang buhay ng iyong aso. Buti naman. Ayokong malabel na bully. Bago pa man maibuka ni Terence ang kanyang bibig, lahat ay nakaturo na sa kanya. Bagamat wala sila sa parehong antas sa mga tuntunin ng katanyagan at lakas, si Terence ay isa pa ring sikat na bagong dating na hari sa pavilion. Kung aaminin niya ang pagkatalo sa harap ng lahat, masisira ang kanyang reputasyon. Tapos na si Terence para sa oras na ito. Si AJ ang pinakamatibay na Foundation Paragon, nabalitaan kung kaya pa niyang labanan ang mga Golden Core Cultivator. Oo, hehe. Narinig ko na poser si Terence, ngunit iniisip ko kung itatapon niya ang kanyang buhay. Ang mga tao sa malapit ay nagsimulang mag-usap. Gayunpaman, hindi kailanman pinansin ni Terence ang mga bagay na ito. Kinusat niya ang kanyang mga mata at itinaas ang laki ng AJ, bahagyang yumuko ang gilid ng kanyang bibig. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung talagang gusto niyang patayin ang makapangyarihang AJ, tiyak na magiging madali at kaaya-aya ito. Ang tanging bagay na kailangan niyang isaalang-alang ay kung paano haharapin ang resulta pagkatapos patayin ang kabilang partido. Sige, dahil mapilit ka, labag sa loob kung tutuperin ang hiling mo. Agad na tumango si Terence. Napakaraming tao dito, at ang lalaki ay ang naghamon sa isang baguhan. Nagkamali siya, at kahit mamatay siya, hindi masisisi si Terence. 4,169. Nagkagulo ang mga tao. Kahit anong tingin nila dito, hindi nila akalain na si Terence ay maaaring maging kalaban ni AJ. Bilang isang bagong dating, hindi masyadong nakakahiya para sa kanya na tanggihan ang hamon. Hindi nila inaasahan na papayag ang lalaking ito. Ang paghamon kay AJ, ang pinakamalakas na Foundation Stage Master, sa isang arena battle ay humihingi lang ng kamatayan. Si Terence,
Ang pinuno ng post-uring group ay talagang hindi pa namatay noon. Very good. 5 araw mamaya, see you at the North Islands Arena. Tuwang-tuwa si AJ. Siya ay higit na natatakot sa pagtanggi ni Terence sa pagkakataong ito, at siya ay nakagawa ng isang nasayang na paglalakbay. Hindi niya akalain na papayag pala ang lalaking ito. Hindi niya alam kung ano ang kamatayan. Ang tinaguriang North Island Arena ay isang lugar na espesyal na itinayo ng 3 pavilion upang pigilan ang kanilang mga alagad na makipaglaban ng pribado. Ito ay isang lugar para sa mga tao upang hamanin ang isa't isa at makipagkumpetensya sa mga kasanayan. Ito ay upang makapagsalita sila ng may lakas at malutas ang mga salungatan ng patas. Sa ganitong paraan, sa isang tiyak na lawak, maiiwasan nila ang mga hindi pagkakaunawaan sa dilim at gawing bukas na mga salungatan ang mga salungatan. Maaari silang kontrolin sa loob ng isang nakokontrol na hanay. Kapag nagkasundo ang magkabilang panig, maaari nilang isagawa ang labanan. Kapag nakapasok na sila sa ring, walang masisisi ang isa. Kung sa tingin niya ay hindi sapat ang kanyang lakas, maaari niyang tanggihan ito ng personal. Sa karamihan, ito ay magmumukha lamang sa kanya ng masama, ngunit hindi bababa sa kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Sa gusto mo. Sabi ni Terence na may bahagyang ngiti. Kung gayon ay maaari mong hintayin ang iyong kamatayan. Hindi napigilan ni AJ ang disgusto nang makita niya ang kalmado at mapagpanggap na hitsura ni Terence. Sa kanyang palagay, ang isang malakas na tao lamang na tulad niya ang talagang mananatiling kalmado sa harap ng panganib. Kung tungkol sa basurang tulad ni Terence, alam lang niya kung paano kumilos ng bongga. Ano ang impyerno na siya ay kumilos para sa? Umalis si AJ kasama si Noah at ang iba pa, at ang mga nanunood na naaakit kay Terence ay umalis lahat pagkatapos siyang ituro at pag-usapan. Tanging ang sariling mga tao ni Terence ang natira. Junior brother Linford, si AJ ay kinikilala ng publiko bilang ang pinakamatibay na alagad sa pagtatayo ng pundasyon sa 3 pavilion. Nabalitaan ko na kaya niyang labanan ang mga eksperto sa Golden Core stage. Hindi ito biro. Paano ka makakapayag dito? Ang kawawang lalaki ay hindi na nagkaroon ng oras na makipag-chat kay Terence matapos siyang hindi makita ng napakatagal. Nag-alala siya sa sandaling ito ay nagsalita. Boss, kilalang kilala si AJ. Hindi naman siguro masyadong masama ang kanyang lakas para magkaroon ng napakagandang reputasyon. Kung hindi siya pipiliin ng Pavilion Master na si Salter. Ang hamon sa pagkakataong ito ay talagang hindi sigurado. Si Xiaoran ay medyo nag-aalala din. Para naman kay Kiao Hongkai, palagi siyang bulag na humahanga kay Terence, ngunit wala rin siyang sinabi sa pagkakataong ito. Tumingin lang siya kay Li Zhengming, nag-aalala rin. Hindi mapigilan ni Terence na makaramdam ng mainit na pakiramdam sa kanyang puso habang kinakaharap niya ang lahat ng pag-aalala at reklamo. Mahigit 1 buwan na siyang nasa gitnang isla, at medyo hindi siya pamilyar noong una siyang bumalik sa 3 pavilion sa North Island, ngunit pakiramdam niya ay nasa bahay na siya ngayon. Hehe, matagal na tayong magkakilala, kailan mo pa ako nakitang gumawa ng bagay na hindi ako tiwala sa sarili? Malalaman mo pagdating ng panahon. Ngumiti si Terence. May gustong sabihin pa ang mga senior brothers, pero naputol sila ni Natalie, na biglang lumapit. Little junior brother, kailan ka pa bumalik? Bakit hindi mo ako hinanap? Ngayon lang. Hindi man lang ako nagkaroon ng oras para ipahinga ang mga paa ko bago ako pumasok dito. Walang magawa si Terence at binuhat ang oso gaya ng dati. Nga pala, nasaan si Nika? Bumalik ba siya sa West Island? Tama. She's the little princess of the West Island. She can't be out for too long. She went back more than half a month ago. Inilabas ni Natalie ang kanyang dila, pagkatapos ay huminto at kinakabahang sinabi, Little junior brother, napagpasyahan mo na ba talagang makipag-away sa lalaking iyon? Tama. Dahil napagkasunduan namin ang laban, natural na kailangan naming lumaban sa arena na ito. Hindi ko siya kayang panindigan sa harap ng maraming tao. Bahagyang ngumiti si Terence.
Gayunpaman, minsan sinabi ng aking lolo na ang taong iyon ay isa sa pinakamagaling sa mga alagad ng 3 pabilyon sa henerasyong ito, kung ito man ay sa lakas o potensyal. Hindi siya simple. Si Natalie ay palaging isang taong walang pakialam, at bihira para sa kanya na mag-alala para kay Terence. Oh! Kung kahit na ang pavilion master na si Salter ay may ganong evaluasyon, lalo na't dapat ay makipaglaban ako sa kanya ng mabuti. Napukaw ang interes ni Terence mula sa pananaw ni Truett, ang isang taong makapagbibigay sa kanya ng ganoong kataas na pagsusuri ay hindi maaaring maging isang taong may katanyagan ngunit walang lakas. This is not a sparring session, but a life and death battle. Kung hindi ka mag-iingat, pwede ka talagang mamatay. Little junior brother, bakit ang pabaya mo pa rin? Tinadyakan ni Natalie ang kanyang mga paa sa galit, at biglang inikot ang kanyang mga mata at sinabing, kalimutan mo na ito, kakausapin ko si Lolo tungkol dito. Hindi na hinintay ang sagot ni Terence, tumalikod si Natalie at umalis, hindi man lang pinansin ang maliit na curly bear, na wala nang walang bakas. Bumalik sa tirahan ng Huwalan, dumiretso sa pag-aaral ang Natalie. Nang makita si Truett na nagsasanay sa pagsusulat, itinaas niya ang kanyang manggas at nagkusa na gumiling ng tinta para sa kanya. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Ngumiti si Truett nang hindi itinaas ang ulo. Bihira ang babaeng ito na magkusa na gumiling para sa kanya. Dapat may itatanong siya sa kanya. Hehe, Lolo, malapit ka na bang tumanggap ng disipulo? AJ or something? Humajejek si Natalie. Hindi niya kailanman binigyang pansin ang labas ng mundo, ngunit kamakailan lamang, ang chismis ng pagiging master ni AJ ay lalong tumitindi, at mahirap para sa kanya na hindi marinig ang tungkol dito. Oh! Kahit maliit na Natalie, narinig mo na ba ang chismis? Medyo nagulat si Truett, ngunit hindi niya ito itinanggi. Isang chismis lang. Hindi ko aaminin, pero hindi ko rin itatanggi. Ano? Naglalaro na naman ng salita si Lolo. Nakakalito. Nagpout si Natalie at direktang sinabi, pumunta lang ang lalaking si AJ na iyon sa Welcome Pavilion para hamanin ang ating junior brother. Lolo, hindi mo ba naisip na makialam ka? Terence. Huminto sa pagsusulat si Truett at nagtatakang nagtaas ng ulo. Paghahaman ni AJ kay Terence. Pumayag ba si Terence? I don't know what little junior brother was thinking, pumayag talaga siya. Natalie pouted walang magawa. Hehe, medyo kawili-wili ang batang ito. Natawa si Truett nang marinig iyon. Ito ay kawili-wili. Si AJ ay pasimpleng binyo bully ang mahihina. Siya ay talagang walang kahihiyan. Dapat ay pinagalitan siya ni Lolo, pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa little junior brother at kanselahin ang labanan. Galit na sabi ni Natalie. Hindi mangyayari iyon. Ang labanan ay sa pagitan nilang dalawa. Walang sino man ang maaaring makialam. Kahit na ako ang pavilion head ng tumataas na Sky Pavilion at ang elder ng North Island, hindi ako maaaring manguna at labagin ang panuntunang ito. Dahil pumayag si Terence sa labanan, kung gayon kailangan lang nating maghanda ng mabuti. Mabagal na sabi ni Truett, umiling-iling. Arg! How could he do this? Lolo, hindi mo ba naisip na hindi patas ang ganitong klaseng labanan? Galit na sabi ni Natalie. 4,170. Natalie, ang 3 pavilion ng North Island ang nagtakda ng mga patakaran para maging patas ang labanan. Kung sa tingin mo ay hindi patas, maaari mo itong tanggihan. Dahil pumayag si Terence, kung gayon ang hamon na ito ay patas sa kanya. Kahit na matalo siya at kailangang magbayad ng kanyang buhay, hindi niya ito magagamit bilang dahilan para sa kabiguan. Dahan daw ang sabi ni Truett. Wala akong pakialam dyan. Si AJ ang may kasalanan sa pang-aapi niya kay junior brother. Lolo, ang sama mo. Dapat may paraan ka, pero ayaw mo lang akong tulungan. Tinadyakan ni Natalie ang kanyang mga paa at galit na tumalikod para umalis. Sa pagtingin sa likod ni Natalie habang paalis siya, hinaplos ni Truett ang kanyang balbas nang walang magawa. Kung gusto niya talagang itigil ang laban na ito, masasabi niya lang ito ng basta-basta.
Ang dahilan kung bakit hindi siya pumayag sa kahilingan ng Natalie ay hindi lamang dahil ayaw niyang lumabag sa mga patakaran, ngunit higit sa lahat, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita ang potensyal ni Terence. Si AJ ay isang magandang whetstone para kay Terence sa kanyang kasalukuyang yugto. Kung wala man lang kumpiyansa si Terence na labanan si AJ, hindi siya magiging karapat-dapat sa Natalie. Sa tihaw sa gitna ng North Island, nagtipon ang Andrew, ng Tianmen, Harry, at ang iba pa para salubungin ang tsunami pabalik mula sa gitnang isla. Sa mga tuntunin ng seniority, ang magkapatid na Andrew ay nakaupo sa ulo ng mesa na pinakamalapit sa tsunami, na sinundan ni Bella at Leandro. Para naman kay Harry, kailangan niyang pumila sa dulo, halos hanggang sa pinto. Hindi ito maaaring makatulong. Gaano man siya kahalaga ni Linden, nakaraan na ang lahat. Ito ang bilog ng tsunami, at ang lahat ay nakasentro sa tsunami. Sa mata ng tsunami, si Harry ay walang anumang kontribusyon. O tama, Harry, balita ko ikaw ang huling disipulo ni Charlie. Napansin ng tsunami ang hindi likas na ekspresyon ni Harry at biglang naisip ang ninuno ng Charlie. Tama. Manager C, paano mo nalaman? Natigilan si Harry. Kahit na ang mga bagay sa secular na mundo ay hindi sikreto, at walang anumang bagay na hindi maibubunyag, alam ni Leandro ang lahat ng malinaw. Ngunit ang taong ito ay hindi dapat maging madaldal upang palihim na iulat ang mga bagay na ito sa si tsunami, tama ba? Ito ay walang halaga. Hey! Ito ay tulad ng isang pagkakataon. Upang maging matapat, ang iyong Panginoon na si Charlie ay nasa Nakajima at sumali sa sentral kasama ang dati kong kaibigan na si Nantian. Nasa pareho kami. Hiniling niya sa akin na alagaan ka nang bago siya bumalik. Nakangiting sabi ni si Tsunami. Nasa Nakajima si Master. At sumali pa siya sa Central. Ang galing. Tuwang-tuwa si Harry. Sa totoo lang, sa kanyang pagiging makasarili, kadalasan ay wala siyang pakialam sa kalagayan ni Patriarch Charlie. Pero ngayong bigla niyang nalaman ang kanyang kinaroroonan, tuwang-tuwa siya. Dahil nagawang sundan ni Elder Charlie ang isang big shot tulad ng Nantian Goro, nangangahulugan ito na maganda ang kanyang ginagawa. Kung hindi, wala siyang mukha para humingi ng tulong sa tsunami. Para kay Harry, ito ang simula ng paghahanap niya ng bagong taga-suporta. Bagamat wala nang sinabi ang tsunami, naramdaman ni Harry na iba ang paraan ng pagsasalita niya. Kahit na hindi nagbago ang kanyang upuan, itinuwid ang likod ni Harry at mas kumpiyansa siya. At least nang tumingin siya kina Bella at Leandro, hindi na siya mababa sa kanila. Ang iyong Panginoon, Nantian, at ako ay nagpaplano na hayaan ang Snow Sword Sect na makipagdeal kay Terence noong nakaraan sa gitnang isla. Muntik kaming maging matagumpay, ngunit hindi namin inaasahan na mabibigo sa huling sandali. Nakakaawa. Si Tsunami ay napabuntong hininga ng may damdamin, ngunit pagkatapos ay nabuhayan siya ng loob at sinabi niya, ayos lang, si Terence ay isang suicidal na bata. Marami na siyang naging kaaway, at akala ko walang makakapigil sa kanya. Hindi ko inaasahan na hinihintay ako ni AJ. Sa lakas ni AJ, ang kamatayan ni Terence ay nasa labanan makalipas ang 5 araw. Dinala niya sa sarili niya, hahaha. Nakipag-sparring na ako kay AJ minsan, at talagang hindi siya maarak. Walang sino man sa foundation stage ang katapat niya. Si Terence ay talagang sumipa ng bakal sa pagkakataong ito. Tumango ang South Heaven Gate bilang pagsang-ayon. Inukupo niya ang posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion sa loob ng maraming taon, kaya alam na alam niya ang background ng mga disipulo sa tumataas na Sky Pavilion. Siya ang may pinakamaraming nagsasabi kung gaano kalakas si AJ. Ngunit si Terence ay palaging kakaiba. Sa palagay ko ay dapat tayong makahanap ng pagkakataon na ipaalala kay AJ na si Terence ay humihingi ng kamatayan sa pagkakataong ito. Ito ay isang pagkakataon na ipinadala ng langit upang patayin siya ng hayagan, kaya hindi tayo mabibigo ng malupit. Paalala ni Harry. Noong nakaraan, hindi siya kwalipikadong sabihin ito, at walang sino man ang magsasapuso nito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tumango si Tsunami. Tama.
Ang batang iyon ay may ilang mga kasanayan. Wala pang isang buwan, nakuha niya ang posisyon sa Nakajima, na puno ng malalakas na tao. Talagang hindi siya isang ordinaryong tao na maaaring maliitin. Kung minamaliit ni AJ ang kanyang kaaway at hindi siya sineseryoso, maaaring may posibilidad na mabaygo. Pumayag naman si Tsunami. Dahil sinabi na ito ng Tsunami, kahit na ang ibang mga tao tulad ng Southern Skyba at Southern Heaven Gate ay hindi sumang-ayon, hindi sila tot-utol. Agad nilang pinuntahan si AJ. Maging si AJ, na naging puno ng kumpiyansa at nag-aangking magiging alagad ni Truett, ay nagkusa na tanggapin ang biglaang pagbisita ng Tsunami at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng Tsunami, ang North Island shopkeeper ng Central Chamber of Commerce, at isang matandang figure tulad ng tyrant ng Southern Heaven Sect sa South Heaven Sect. Para sa sinumang alagad ng tumataas na Sky Pavilion, hindi magaan ang kanilang timbang. I wonder kung ano ang payo ng lahat para sa akin. Tumingin si AJ sa karamihan at dahan-daang nagtanong. 5 araw mamaya ay ang araw ng pakikipaglaban mo sa Terrence na iyon. Pumunta kami dito para bigyan ka ng babala. Huwag mong maliitin ang batang iyon dahil bago lang siya. Seryosong sabi ng si Tsunami, noong nakaraan, pinatay niya si Nantianyong, na nasa tuktok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation, sa isang galaw. Kanina lang, malubhang nasugatan niya ang pangunahing disipulo ng Middle Island Snow Sword Sect. Ang kanyang lakas ay katumbas ng early Golden Core na si Shenjin. Bagamat ito ay isang palihim na pag-atake, hindi natin ito basta-basta. Salamat sa iyong paalala, ngunit kahit na wala ang iyong payo, hindi ko maliitin ang aking kaaway. Ngumiti si AJ at nagtanong, o tama, si Terrence na iyon, may narinig na akong mga chismis tungkol sa kanya dati siya ang numero 1 newbie sa welcome hall mo, tama ba? Narinig ko na binigyan mo pa siya ng nickname, parang acting top leader. Manong, random na pangalan lang ang ginawa ko. Ang pangunahing bagay ay ang bata ay marunong lamang umarte ng cool sa buong araw. Naiinis sa mga tao na si Pain ang kanyang mukha. Namula si Harry. Siya ang nagsimulang tumawag sa kanya ng ganoon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.